may mga nagsasabi din po kasi na baka daw po kaya ganito kalaki yung media coverage na humahawak po o nagko-cover nitong issue with Franco Mabanta and PGMN, because we're talking about extortion na ang halaga napakalaki, 300 to 350 million pesos. There are media personalities involved at ang involved din po dating Speaker of the House. Ano pong tugon nyo doon? Well, yun nga po sinasabi ko, maaari naman, it's because of the dating speak. Ang gandang kwento kasi, ma'am, ini-extortan ng 350 million ang dating speaker. Pwede nga akong ganon. Pero still, para to be, gaya sasabi ko, ang pumirma, unang-una lumabas yung affidavit na ibinigay sa NBI, hindi naman si speaker ang nakapirma, si Nocum. So, paano naging speaker? Papatunayan pa ho nila sa judge yun na si speaker talaga inaabala. Si Nocum ang pinahintulutan ng speaker para mag-file in his behalf. Kasi ang normal po na proseso sa NBI, kung ikaw na arkabyado, ikaw mag-file. In this case, hindi. So bakit? That is a question. They have to prove it in court na talaga si Speaker Martin ang kinikikilan. Pangalawa, hindi pa naman po lumalabas yung mga ebidensya ng NBI na talagang in-extort si Martin. Hindi ko sinasabing hindi siya in-extort, pero sinasabi ko, hindi pa lumalabas ang mga ebidensya. Hindi pa natin nakikita. We have to see. That money could have been for any other purpose. We don't know. That could be for extortion. That could be not for extortion. We don't know. So, pero yung pintura sa media, extortion na talaga. So, it was a big story. That's my point. But then, to hold that much attention, sabi ng iba, dahil daw sa parating na impeachment, is questionable sa akin. I mean, makunan ka ng half a day ng media, social media, mabigat na yon. Pero kung hindi ka naman somebody in office, in government, hindi ka naman bilyonaryo, hindi ka naman sikat na tao, isang buong araw, nasa ikaw lang ang laman, tapos hanggang ngayon, meron pa rin traces ang pinag-uusapan about you. And kahapon, naglabas si Franco ng statement niya. Sinasabi niya doon na that money was for another purpose, para hinihingan siya ng tulong tungkol doon sa isang kumpanya that he was refusing, but pinilit. Yun po sinasabi ko, now you have to prove these things in court. Diba? It's NBI's evidence against Franco's evidence. Opo. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.